ang balakid sa iyong recovery. Magandang araw mga ka-anxiety. Nandito na naman tayo ngayon para magbahagi ng ating mga nalalaman at mga kaalaman tungkol sa anxiety at depression, kung paano ba talaga ito i-overcome. Ngayon, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol ito sa inyong mga alinlangan sa anxiety recovery nyo. Dahil meron kayong mga katanungan kahit alam nyo na, pero hindi pa rin kayo sigurado o kaya nagdidiskumpiyado pa rin kayo. Kasi meron kayong tanong na paano kung dito sa mga gagawin ko ay mas lalong lalaki pa ang problema ko sa anxiety ko. Ito ay isang karaniwang tema na nagpapahayag sa sarili mo sa maraming pangyayari na sitwasyon. Ito yung mga paano kung ang pagpahintulot ko sa aking pagkabalisa ay magpapalala. Paano kung ang pakikipag-usap ko tungkol sa pagkabalisa ay nagpapalala. Paano kung ang pananatili ko sa therapy ang nagpapalala nito. Paano kung ang pagbabalik sa trabaho ay magpapalala nito? Paano kung ang pagkabalisa o pag-iisip ng matagal ay nagpapalala nito? Ang tanong, ano ang ibig sabihin ng mas malala sa larangan ng paggaling? Ang sagot, ito yung pagbuo mo ng isang bagong mas produktibong relasyon na may pagkabalisa at takot. Ibig sabihin, kaya sinasabi mo na lumalala dahil nagiging produktibo ka na sa iyong mga sintomas. Kumbaga, may relasyon na kayo. Sinusubukan mo ba na alisin ito o pigilan itong lumala? Mayroon bang mas malala o natatakot ka lang na hindi mo na mahawakan ang iyong recovery na hinahawakan mo na? Ang balakid sa iyong paggaling ay ang iyong alinlangan, pagiging diskumpiyado o sigurista na nagpapakita kasi ito na wala kang tiwala sa iyong katawan at isipan kapag nararanasan mo ang takot o nararamdaman mo ang mga sintomas. Ang pinag-uusapan natin dito ay anxiety disorder lang at ang mga sintomas nito. Alam nyo mga ka-anxiety, sabi ni Dr. Claire Weeks, meron tayong dalawang uri ng takot. Ito yung first fear at second fear. Ganito yan. Ang layunin ng first fear ay panatilihin tayong buhay. At ang layunin ng second fear ay para hindi na tayo mamuhay ng normal kung magpapatalo ka dito. Ang second fear, ito yung natatakot ka dahil nakaramdam ka ng takot. Ito yung dahilan kung bakit sinasabi mo na sa sarili mo na wala ka ng pag-asa o kaya ay katapusan mo na. Pero ang totoo, ito ay isang kemikal lang sa utak na walang kabuluhan. Sabi yan ni Dr. Claire Weeks, kumbaga walang kwenta. Pero para sa iyo ay napakahalaga nito. Kaya ka nagdudusa sa takot na yan, yung second fear na yan. Ang second fear, ito yung reaction mo dito kapag sobra ka nang natatakot. Magtatago ka na sa loob ng kwarto mo kasama ang 4 na pader at magmumukmok dahil natatakot ka sa pakiramdam mo. Natatakot ka sa mga nararamdaman mo. Natatakot ka sa panghuhusga o pagpuna. Natatakot ka na sa sitwasyon. Natatakot ka sa hindi pa nangyayari pero feeling mo mangyayari. Natatakot ka sa malalang sakit. Natatakot ka sa kamatayan at marami pang iba. Ito yung tinatawag na second fear. Ang layunin talaga nito ay hindi ka talaga mabubuhay ng normal kung magpapaalipin ka dito sa takot na ito. Ito yung mga tinuturo ni Dr. Claire Weeks tungkol sa takot na yan. Ito yung paliwanag niya para mas maintindihan yung maigi. Dapat iwanan mo ang iyong isip sa natural nitong kalagayan. Ibig sabihin, huwag mong pakialaman ang ideya na ito. Kung iiwan mo ang iyong isip sa natural nitong estado, ang iyong pagkabalisa o panic attack o yung takot mo ay mabilis nalilipas at mawawala. Ibig sabihin ay huwag ka na talagang mag-react. Hayaan mo lang na matakot ka dahil kung magre-react ka pa ay basura yan na lalong nagpapalala sa takot mo. Sinabi ni Dr. Claire Weeks na dapat gawin mo ang kabaliktaran at tanggapin ang iyong pagkabalisa bilang kabaliktaran sa pakikipaglaban dito o pagtanggi dito. Ito yung sinasabi ko na ayaw natin sa tama. Pinipilit nating gawin ang mali kaya patuloy tayong nagdudusa sa anxiety at panic attack natin. Si Dr. Claire Weeks ay nagawang tanggapin ang kanyang sariling pagkabalisa dahil dumating siya sa punto na nakita niya na ito ay epektibo. Ito pa ang ibang paliwanag ni Dr. Claire Weeks. Sabi niya,
ang paraan ng pagkakaintindi natin sa pagdating sa karanasan ng mga sintomas ng pagkabalisa o anxiety disorder o anumang hindi inaasahang hindi maipaliwanag ng mga sintomas, ang natural na reaksyon natin ay upang labanan ang mga ito, subukan at alisin ang mga ito, at subukang makatakas mula sa mga nararamdaman. Gumugugol ng napakaraming lakas sa pag-iisip na palayasin ang mga sintomas. Sinusubukang huwag pansinin ang mga ito at patuloy na ipagpatuloy ang ating buhay, o mahuhumaling tayo sa kanila at gumugugol ng napakaraming oras sa internet, sinusubukang humanap ng mga sagot. Kaya ang umiiral sa atin ay magkaroon ng patuloy na digmaan sa pagitan natin at ng ating mga sintomas. Siyempre, lalo tayong napapagod sa pakikipaglaban sa laban na ito sa lahat ng oras, at ang nakakapagod na ito ay nagdudulot ng higit na stress na siya namang nagpapalala sa ating mga sintomas, at lalo tayong nagkakasakit o nagdudusa. Ang pangunahing dalawang dahilan kung bakit bumalik o bumabalik ang mga tao sa pakikipaglaban, pagpigil, ay dahil ang automatikong reaksyon ng utak ay upang subukan na labanan ang hindi komportable na damdamin. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong maunawaan ng iyong utak na ang pakiramdam na ito ay isang sabik na enerhiya na kailangang makawala, na kapag pinigilan mo ay patuloy ka talagang makukulong sa pagdurusa. Ang isa pang dahilan ay maraming mga tao ang walang pasyensya na dumaan sa prosesong ito. Iniisip nila na kapag naiintindihan nila ang isang bagay, dapat silang makaramdam ng maganda. Kung ang isang bagay ay hindi gumana agad, babalik sila sa paghahanap ng pansamantalang kapayapaan. Kapag wala ka na nitong nakaimbak na enerhiya ng pagkabalisa o takot, magkakaroon ka lang ng pagkabalisa o takot kapag nasa totoong panganib ka. Kailangan natin ang reaksyong ito para mapanatili tayong ligtas at maprotektahan ang sarili natin. Ang problema ay nangyayari lamang kapag nag-iipon tayo ng masyadong maraming enerhiya na ito. Karaniwang nangyayari ito sa pamamagitan ng matagal na panahon ng pag-aalala at stress, at nararamdaman natin ito sa normal na pang-araw-araw na sitwasyon o bilang isang palaging pakiramdam. Payagan ang enerhiya na ito na madama, dahil hindi ka kailanman magiging malaya kung ayaw mong maramdaman ito. Ito yung sinasabi ko na kailangan nyong magustuhan ang tama. Ito yung tama na ayaw nating magustuhan. Ito yung isa sa protocol ni Dr. Claire Wex na let time pass. Alam nyo, sa pangkalahatan, ang kahulugan nito ay kailangan mong maranasan ang mga physical at mental na sensation ng pagkabalisa at panic attack, at hayaang dumaan ang mga ito. Napakapangit nito, kaya hindi talaga natin ito magugustuhan. Dadaan yan sila, at kung mas maaga mong tanggapin ang mga ito at hayaan silang dumaan sa kanilang natural na estado, mas mabilis na mawawala ang iyong mga sintomas. Ito kasi hindi ko naman ito alam dati. Ito yung sinasabi ko na ayaw talaga natin sa tama, at hindi natin magugustuhan ang tama dahil yung tama ay napakapangit niya talaga, at ang mali ang patuloy natin na ginagawa na nagiging importante na sa atin, na siya talaga ang nagdudulot ng patuloy na pagdurusa dahil patuloy nga natin ginagawa ang mali.